Ito, tingnan nyo to. Ito yung kay Father Flavi Villanueva. Nais niya raw tulungan yung suspect dahil yung nangyaring pang-hold up at pagkapatay dun sa isang MC taxi rider sa Caloocan ay hindi naman daw sinasadya. Tapataas kilay ako doon. Yan. Ito naman yun kay Rowena Guanzon na pahayag na sinasabi niya dahil daw sa para magkaroon ka ng iPhone 17 kailangan mo mag-download ng apps na sugal. At ito naman yung kay Ivan Alawi. Nagbigay siya ng tulong dun sa naging sa pamilya ng naging biktima ng pang-hold up. Kaya 2 million. Ngayon, ito. Kung kayo tatanungin, sino mas gugustuhin dyan sa mga yan? Is tatlong ipinakita ko sa inyo. Sino yung karapat dapat na bigyan ng ano dyan, ng papuri? Is tatlo na yan. Umpisa natin kay Father Flavi Villanueva. Ako, hindi ko naman ito mga personal na kilala itong mga tao na to. Kasi ito yung nakikita ko sa social media na yung issue na nangyari kay Ivan Alawi na kung gusto magkaroon ng iPhone, kailangan mo maganito ng mga link, di ba? Sugal. Hindi natin pinapanigan yan, mali yan. Di ba? Naghihikaya tayo ang mga tao ay magsugal, di ba? Makakasira talaga ng buhay yan. Pero bumawi naman si Ivana, di ba? Bumawi siya doon sa pagkakamali niya. At alam niyo ba, ayon sa aking bubuit na aking nasagap, yung link na yun wala na. Wala na yon, naalis na, wala nang iPhone 17. Hindi na yata natuloy, di ba? Kaya ang ginawa niya iba na bumawi siya, namigay siya ng 2 million dun sa pamilya ng naging biktima na pang-hold up ng isang MC rider, di ba? Yan yung bawi niya. Tapos itong kay Flavi Villanueva, ang kanyang intention ay tulungan pa yung suspect. Okay yun, tulungan mo. Spiritual, emotional, tulungan mo. Wala problem yun. Trabaho mo yan linya mo yan magbigay ng mga sa tao di ba? Spiritual healing na tinatawag. Tulungan mo, linya mo yan. Di natin kinu-question yan. Okay? Pero kung ipipilit mo na ito yung tao to dapat sinusuportahan. Itong suspect na itong pumatay sa MC Taxi, pamili kayo. Sino papanigan niyo dyan? Yung MC Taxi na naging biktima ng pang-hold up o yung suspect na hold upper na pumatay dun sa MC Taxi? Logic, simpleng logic, di ba? Pamili kayo dalawa. Sino papanigan niyo rito, si Ivana na nasa panig ng biktima o si Father Flavi na nasa panig ng suspect? Balita ko parang gusto niya pang palabasin dahil parang lumalabas innocent ito sa paningin niya. Di ba? May mali. Okay? Tapos dito naman tayo kay Guanzon. Yan. Si Guanzon naman, inatake niya si Ma'am Ivana. Diba? Si Guanzon, sino ba si Guanzon? Ang nakikita ko kay Guanzon, kahit noon pa, magaling siya umano sa pagdating sa mga rally, against ito, anti-BBM. Ako, di rin naman ako, hindi ko pumapanig sa BBM. Diba? Hindi ako pumapanig sa Duterte, wala akong pinapanigan sa dalawang ano na yan. Pero itong si Guanzon kasi anti-BBM to, naalala ko nung eleksyon. Masyado itong mapanira sa mga politiko. Tapos ngayon, ito naman ay nataka niya si Ivana. Ano connection ni Ivana sa politika? Huwag mong idamay sa politika si Ivana. Ito ka lang sa politika. Huwag mo lang idamay yung mga, di ba, content creator, artista. Para ano? Gusto mo tumakbo sa eleksyon? Yun ang point dun Napapansin niyo ba yung mga tao na sa politika na bumabanat sa kapwa nila politika? Napansin nyo? Pagdating sa eleksyon, makikita nyo sa balota pangalan ng mga hayop na yan. Pansinin ninyo, yung mga taong mag-rally, makikisama sa rally, magkasalita na against sa kalaban nila, against sa mga ano. Pero pagdating na eleksyon, nandun yung pangalan nila. Listahan ng mga kandidato. Pansin nyo? Nagpapalapat ng papel, gumagawa ng pangalan para lang sa susunod na eleksyon di ba? Makakuha ng boto. Sinasakyan nitong ni Guanzon yung issue tungkol Ivana para kung naman magkaroon ng pangalan. Hindi nakakatuwa. Kung nasa politika, doon ka lang. Huwag mo na idamay yung mga content creator. Doon ka lang. Di ka namin pinakikialam sa ginagawa mo Tapos itadamay pa si Ivana. Sa pamumulitika mo. Politika pa si Ivana. Artista, content creator yan Diba? Tapos ito na.
Okay, Ma'am Ivana naman tayo. Si Ivana Alawi nagkamali. Di ba nagkamali sa point na yon? Nagpo-promote siya ng sugal kapalit ng, ng cellphone. Marami talaga may engganyo. Maraming mga nakita ko content creator na nag-react doon. Pero kung isipin natin, marami naman talagang content creator na nagpo-promote ng sugal. Nagkataon lang si Ivana. May pangalan, maganda. Di ba? Bakit hindi nila binatikos yung ibang content creator na malaki? Natatandaan ko pa nga si Bossing, nag-promote din ng sugal. Ba't hindi nyo binatikos? Ha? Yung ibang content creator na malaki, makilala, nagpo-promote din ng sugal, hindi binatikos. Si Maine Mendoza, pati si Alden, nagpo-promote ng sugal yan Ba't hindi nyo binabatikos? Bakit si Ma'am Ivana binabatikos nyo? Dahil gusto nyo sakyan yung pagiging sikat na Ivana. Siyempre nga naman, pag nailagay yun sa content niya, Ivana, maraming manonood yan. Maraming pang content din kasi yan. Katulad ng ginagawa ko, ako nagre-react lang ako kasi pero kayong pinipili di ba? Ano kayong pinipili? O baka naman na naiingkit lang talaga kayo dahil maraming mga nag-sponsor kayo ang Ivana. Di ba? May halong inggit yan. Ang tao kasi ito ugali ng Pinoy di ba? Kaya walang asenso Kapag may umaangat, hinahatak pababa. Yung mga kasabihan na utak na lang ka. Yan. Kapag nakikita nilang, uy, okay to maganda ito, tirahin natin to, atakihin natin to. Di ba? Kayo, sa tingin niyo, okay, yung pinakita ko sa inyo, sino mapanigan nyo, sino dapat bigyan ng papuri doon? Yan ba si Padre Flavie Villanueva, si Rowena Guanzon, o si Ivana? Yung iba rito, wala naman nagawa, wala naman naitulong. O si Ivana, nagkamali, tumulong agad ng 2 million. Nagbigay ng 2 million. Di ba? Isipin niyo yun. Yung si Flavie, ano ba naitulong niya sa biktima? Si Guanzon, ano ba naitulong niya sa biktima? Nung pang-hold up na yan, wala. Yung mga content creator na umaatake kay Ivana, puro lang sila daldal. Meron pa silang ibibigay ng 2 million sa biktima? Nung nangyaring nagkaroon ng pang-hold up dun sa MC Taxi, gawa sila ng content. O ngayon, nagkumilos si Ma'am Ivana, pinakita niya. Hindi naman masamang tao si Ivana. Bakit yung kailangang gawa ng maraming mga issue? Kayo nga, wala kayo na itutulong mga content creator na iba dyan O asan yung mga malaking content creator? Nagbigay ba? Ang lumalabas na sa social media, si Rapi Tulfo, kalating milyon, si Ivana, 2 million. Sino pa? Meron ba kayo mga ibang content creator na nakita nagpunta doon sa biktima ng MC Rider? Wala. Magagaling lang siya matake. Ba't hindi nila inatake si Rapi? O ngayon, si Ivana nagbigay ng 2 million. O bakit kayo hindi kayo gumawa ng content ngayon? Ang nakikita nyo lang yung mali. Pero yung kabutihan hindi nakikita. Yun ang katotohanan. Ang nakikita ng mga Pilipino, lagi yung mali, tao. Diba? Nung tumulong si Ivana, nagbigay ng 2 million, wala ako nakikita ang mga content creator na gumagawa ngayon ng content tungkol kay Ivana na atake. Wala. Nga. Pero nung nagkamali siya, grabe yung atake nila. Kesyo ganun sa Ivana, ganun, promote. Ay, nako. Nakakatuwa kayo. King ina nyo.